Hello. Hello, mic check. Hello, sound test. Ah, hello, sound. Hello, sound test. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hello po. Are you here? Nagmasalita sila. Okay, so dapat mas maingay tayo kaysa nung nasa labas. Parang kay Lord. Okay. So sa ating opening verse, tayo po tayong lahat. At basahin po natin ng sabay-sabay. Yan. Psalms 100 verse 4 to 5. And enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good and his love endures forever. His faithfulness continues through all generation. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon dahil binigyan na tayo ng pagkakataon upang tayo ay patuloy na makapagpapuri sa Kanya, makapagpuri sa Kanya araw-araw. At ang tanging hinihiling niya ay patuloy na masasalamat, pagpupuri sa atin. At maging sa ating puso, kahit na pa maawit tayo ng masaya, pero ang puso nyo ang tinitignan ng Panginoon. Okay? So, wala ritong kakanta na ang puso ay malungkot. Paano kaya yun nakikita? Nakikita yun sa mukha. Yan, sabi ni Teacher Emmy. Salamat. Awitin po natin ang ating mga worship song sa Panginoon na may pagpupuri at kasiyahan sa ating puso. Okay. Sama-samang magpupuri.
iyo'y maihahapin. Ang awit ko'y iyong pinipili. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing pagpiling ka, ang puso ko'y sumisilang. Kapag sa'yo'y sumasang, langit ang aking nadarama. Sa tuwing pagpiling ka, ang puso ko'y sumisilang. Kapag sa'yo'y sumasama. Hallelujah. Hallelujah. Let's all clap our hands to the Lord. Hallelujah. Bless your name. Hallelujah. Amen. Bless your name. Ikaw ang aking kanlungan At kapayapaan. Ang dulot mo ay pag-asa. Tugon ko'y magsamba. Pasaring ng kalao sa aking pagtatakbo. Ang buong puso at buhay sa'yo iaalay. Diyos, ikaw ay karapat-dapat. Akala
Bless your name, O Lord God. Patuloy pang nag-aawitan ng Panginoon. Hallelujah. Sambahin natin siya sa Pilipinas katatawanan natin. Mahal kita, O Panginoon. Mahal kita, O Ganyan po natin, mahal kita, Panginoon. Sabihin natin ito sa Panginoon. Mahal kita, yes, Lord, hallelujah. O Panginoon, sa iyo ay madalas tayo, mahal kita, O Panginoon. Sabihin natin ito sa Panginoon. Hallelujah. Mahal kita. Hallelujah, Lord. Bless your name, O Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God, Jesus. Let's all clap our hands unto the Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Jesus. Tayo po'y manalangin. Yes, hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Amang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito dahil muli po kami nagkatipon-tipon upang purihin ka at sambahin ka. Salamat, Lord, sa presensyang ipinaramdam mo sa amin sa araw na ito. At maraming salamat po, Lord God, sa kabutihan mo sa buhay namin, Panginoon. Nagpapasalamat din po kami, Lord, dahil idinayo niyo po kami dito sa lugar na ito upang makinig ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat din po sa mga biyaya na ipinagkaloob mo sa amin sa araw-araw, Panginoon. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa.
Alam po namin, Lord, na sa araw-araw nakakagawa po kami ng kasalanan, Panginoon. Bagamat nagpapasalamat kami dahil hindi niyo po kami iniwan, Panginoon. Andyan pa rin po kayo. Handa kaming pakinggan, handa kaming tulungan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. At sa mga oras na ito, Panginoon, dinadalangin po namin na patuloy niyo po kaming bigyan ng kalakasan, Panginoon, at ilayo sa mga karamdaman at sa mga disgrasya, Panginoon, na nakaamba sa labas, Panginoon. At dinadalangin po namin, Lord God, na ito pong pakikinggan namin sa araw na ito, naway maisapamuhay po namin ito, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord God, na sumunod sa mga nais mo, Panginoon, sa mga utos mo para sa amin, Panginoon. Tulungan niyo rin po kami, Lord God, na mas mapalapit pa po sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. Dinadalangin din po namin yung aming pastor na magsasalita sa harapan, na si Pastor Tomas. Naway bigyan niyo po siya na sapat na kalakasan, Panginoon, kasama ang kanyang buong pamilya, Panginoon. At naway yun lamang po ang nais mo, ay yun lamang po ang maituro niya sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa hapon na ito, Panginoon. Patuloy niyo po kaming i-bless, Lord God. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, bago po tayo mo po, ay batiin natin ang bawat isa. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. As we grow in love, may we always be to you. But God would have us be a family, always there to be strong and to lead us. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit grab our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. As we grow in love, yeah, may we always be to you. That God would have us be a family, always there to be strong and to lean on. To be strong and to lean on. To be strong and to lean on. And maraming salamat po ulit sa ating Panginoon. Magandang hapon po sa ating lahat. Kumusta naman po ang ating araw? Okay naman po ba kayo? Amen. Kung may mga Bible po tayo, makibukas po tayo sa Malakay chapter 3 verse 10. Aking babasahin sa wikang Tagalog. Dalhin ninyo ng buong-buo ang iyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen po ba? Tayo po ba ay araw-araw pinagpapala ng ating Diyos Ama na si Jesus? Amen. Kaya
Kung may mga problema man po tayo, itugon lang natin, ilapit lang natin sa Panginoon, kay Lord, kay Jesus, sapagkat si Jesus na ang bahala niyan. Amen po ba? Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang Diyos Ama na si Jesus. Alright. Ayan, kakanta na pong ating worship leader na si Sister Dayan. Si Sister Shelo, rather. Pares lang naman kami. Ay, pinaba. Ayan, awitin po natin ang Jehovah Jireh. 1, 2, 3, Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches in glory. He His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me. Jehovah Jireh cares for me. Oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh hallelujah, oh hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat po sa Panginoon. And dumako na po tayo sa ating church announcement. JTCS Worship Service. Every Sunday, nag-start po tayo ng 4 o'clock p.m. hanggang 6 o'clock p.m. Ngayon po, kailangan po natin na maaga, 3 o'clock p.m. sana po tayo kasi meron pong sa labas. Kaya lang na-late pa rin po tayo. And prayer meeting every Wednesday po. 6 o'clock p.m. hanggang 9 o'clock p.m. Yung po may mga prayer request po, pwede nyo po akong i-message kung may mga po kayo, pinagdadaanan or kung gusto nyo pong ipag-pray. Pwede nyo po akong i-message o kaya yung mga JTCS stuff. And JTCS continues to call on anyone who wishes to volunteer in music support tech or in ushering ministry. Yan, yung may mga talent po sana dyan. Gamitin na po natin ito sa Panginoon para hindi naman po ito masayang. Dahil si Lord po ang nagbigay sa atin yan. Kaya dapat lang po na sa Kanya natin gamitin ito. Ayan. Yung support tech, yung marunong po dyan sa laptop, paggawa ng program. Ayan. Sa ushering ministry, si Ate Cristel po yung head dyan sa ushering ministry. Yun pala si Madam. Naging madam. I-open na. Si Pastor ba? Ayan, tinatawagan ko na po yung ating buting pastor para sa Word of God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magandang hapon po. Bago tayo kumain sa bahay ng mga pagkain sa mga taga rito, may magkano sa tanong Pinoon. And remember nung taga rito ko sa Leo, sa Altura, yung August, no? Third week, no? Third Sunday, meron talagang pinagdiriwang. Yun. Okay. Sino sa inyo may mga pet sa bahay o may mga alaga? Sino may alaga ng aso? Pusa? Manok?
Okay. Pinatay na. Pinatay na. Dito po sa Bible, actually po, lagi pong binabanggit na inaalagaan ay yung mga tupa. Yan. At dalasan po ay doon po ang mga illustrations. Tupa isang, sabi nga ay parang isang Kristiyano. And tatlakayin po natin yung mga bagay na yan. Actually, ang way sa Sunday sa amin doon ay tinutuloy ko na ngayon para kung ano yung nakain doon, siya rin na makakain dito. Yun. Okay, actually, hey ko Lord, sa dalawang simbahan, ano kaya message mo Lord? Kasi tapos sa aking series na, and after ko Lord, ano kaya gagawin ko? Message mo, and then, ang hirap po talaga. Kasi hindi na ako nagulok ang alungkat ng mga messages na what I'm training and then seeking. And then ito po yung pagising ko and suddenly living life to fullness. Yan ang hanggang ng mensahe ng Lord sa akin. And then po, ano. And sakto po, dito ang pangalan ng church is Jesus the Chief Shepherd, di ba? Kung may shepherd, merong sheep. Kung may inaalagaan. Kung may pastor, may inaalagaan. Okay. And then, dito po sa aklat ng John chapter 10 verse 1 to 16, ay makita natin yung paano siya maging good shepherd and also what are the characteristics of a good sheep. Tunay na tupa. At tunay na ilalagaan ng Panginoon. Kaya ating po pagbuli-bulayan. Handa na ba kayo? Bago tayo tumuloy sa Taranpan, let's pray. Heavenly Father, we ask your Spirit to be upon us. Turuan niyo kami na makita at marinig ng inyong salita. Gamitin mo ang bagay na aming maririnig upang ang puso namin makareceive ng galing sa iyo, Panginoon. At hinilin po namin na ikaw pong maparangalan at may taas sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Basahin po natin sa verse 7 na tayo magsimula hanggang sa verse 10. Sabi nga nun, kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino man pumapasok sa pamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastolan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Sino sa inyo ang nasabi na talagang ako ay kabahagi ng kawan ng Panginoon? Sabi, Amen. Amen. Actually po sa simbahan, sa bawat churches, meron pa tinatawag na totoong tupa. Totoong mananampalataya. At the same time, meron din po naman akala nila sila yung mga tupa. Pero sila po ay lagi nandiyan, active, no? But hindi sila talaga tunay tupa. In the future, sa paghukom, pag-iwalin ang mga tupa at ang mga kambing. Ngayon, kung kayo tatanungin, at saan ako doon? Tupa o kambing? Ang tupa sila yung mga talaga mananampalataya. At ang mga kambing sila yung akala nila sila po ay tunay mananampalataya. Ay yung pagbuti ng araw ay bawat sa atin ay haharap sa Panginoon. At totoo pa talaga na tupa ako. Tayo lang po, at ang Panginoon na makaksabi, hindi yan sino man, na ikaw ay tupa. Pagkat kung siya ay tupa, taglay mo ang katangian ng isang tunay na anak ng Diyos at tunay na mananampalataya. Okay. Lagi po natin nakikinig, no? Sabi nga, ang tupa talaga ay mahilig na illustration sa Bible, no? At bakit kaya, no? Siguro mayroong kinalaman sa kultura, no? Ng mga Hudyo. But, tupa. At kung tingin natin, sabi nga, mayroong po nagsabi sa akin na, sabi naman, ang tupa daw ang bubong animals, no? Actually, totoo niyan ay matalino ang mga tupa. Sa nabasa ko, matalino ang mga tupa. At meron siyang tatawag, magaling siya sa problem solving. Sabi nga, kaya nga pala, hindi ko pala talaga bobo yung mga tupa. Kasi sabi na bobo kasi, pag iniwan mo, naliligaw na. No? Actually, yung mga tupang yun, ba't sila naliligaw? Bakit kaya? Kasi may dahilan. Okay. Ang mga tupang naliligaw daw, at tinatawag ng mga hindi matalino, sila yung mga taong
busy sa mga bagay-bagay at hindi busy sa pagkinig sa Panginoon. Kaya sila nalilito. Okay, pag-aralan natin, no? Kung sino yung tupa at ano katangian nila, kung ano mga benefits ng pagiging tupa, at sino ang Panginoon, at ang kanyang ialay o kanyang ino-offer sa mga tupa. Okay. Mga katangian, ano? Ng mga pinagpalang tupa. Actually po, pinagpala po yung mga tupa na ating patakayin. Okay, number one, sabihin nun, ang mga tupang pinagpala ay nakikinig, no? At sa kanyang mga pastol. Sabi niya, nakikinig ang tunay na tupa sa kanyang pastol. Sabi niya nun, pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Okay. Sabi niya nun, paano mapapakinggan ang tupa? No? Sino may alagang aso? Kilala niya yung kanyang amo, no? Kilala yung kanyang pinakalagarasan niya. No? Siguro pagdating sa bahay, nandyan na yan, yung kanyang buntot ay excited siya. No? Tatalon-talon, tuwang-tuwa siya. Ngayon din yung mga iba pang hayop na laki po natin. Bakit sila naging ganun? Siyempre, nakilala na kayo. Matagal din na siyang kasama. Nung una siguro, parang hindi pa siya, iyak-iyak siya. At hindi lang yan, nakilala niya ang kanyang amoy. Eh, siguro pag may mabagong dumating, hindi siya ganun. No? Pero pag mas mabago, hindi pa mabago, mas mabango, ay, iyon yung amo ko, di po ba? Itong mga tupong ito, sinasabi ito na pinapakinggan, no, ang mga tupa. Doon pala sa kanila, yung tupa po, isang tunay pastol, kanya po itong sabi na meron siyang panahon na ginugugol. Sabi nun, ito's months, no, para mag-train niya yung mga tupa. Hindi po basta-basta kaagad ang tupa, nakilala niya yung kanyang pastol. Meron po siyang dito na time para mapakinggan nila, no? Kung lagi napapakinggan ng tupa yung boss ng kanyang shepherd, ng kanyang pastol, na unti-unti niya nare-recognize. Kaya kahit marami pa lang, narinig niya yung kanyang boses, ito yung kanya sabi niya, ang aking pastol, at nalabi po siya. At bilang sa pastol, kailan po siya magkaroon ng disiplina, ng patience, no? At talagang alagaan niya yung kanyang mga tupa para siya ay ma-recognize. Kung ganun po, at tayo po'y tinulad sa mga tupa sa ating shepherd, ayun po may kinalaman din po yun na tayo ay nakikinig at pinapakinggan natin ang boses ng ating pastol. Pero ang tanong ngayon, paano natin ma-recognize yung boses niyo ay galing sa kanya at sa kanya gagaling? Sabi nga mga tupa, took months or many months for them to recognize, for them to memorize yung boses ng kanilang pastol. Kaya ang mga Kristiyano, pag kayo ay tinawag na tupa at kayo ay nakikinig sa boses ng ating pastol, ating Panginoon, meron po tinatawag na pagsasanay. Meron tinatawag na dapat makilarinig mo, makilala mo, at masanay ka sa boses ng Panginoon. At siyempre, the Lord is giving His time, pumapagay na ginagawa ng Panginoon through the power of the Holy Spirit for us, para marinig natin siya, ma-request natin siya. Sabi natin, Pastor, bakit? Wala naman nung nagsisalita, hindi mo narinig natin si God, Di ba ba? Actually, sabi natin, paano kaya? Nagsisalita pa si God? May mga tao talaga nakarinig ng voice ng God. Yes. Sana una pa noon, hanggang ngayon, mayroong mga taong talagang binigyan ng pagkakataon makarinig. But not all of us ay kayang mangyari. But the presence of the Holy Spirit in us, and also because of His Word, we can, maririnig natin at malalaman natin ang salita ng Panginoon, ang kanyang tinig. Dahil po doon, kung tayo po hindi po na-train to listen and to know the voice of the Lord, paano natin maririnig? Parang timala na po nais. Kaya napahalaga po sa isang Kristiyano at sa mga pananampalataya, sa po una ay kailangan masanay siya sa boses ng Lord. Hello? How much time binibigyan niyo kay Lord para makita niya? Meron ba? We are so busy sa mga bagay-bagay. Mas pinapakinggan niyo po yung mga gusto niyo magpakinggan, nanonood kayo mga gusto panoorin, di ba? Alam niyo na rin, alam ko yung title niyan, di ba? O, nakita niyo yung pelikula. Alam ko yung title ng pelikulang yan. Si anong video dyan, di ba? Ganun po tayo. Because ayos tayo sa kanyang boses, sa kanyang everything. But kay God, we need to spend time with Him, listening to Him.
Because hindi natin marirecognize ang Diyos kung talagang wala tayong time sa Kanya para makinig at hayaan ang Holy Spirit sa mangusap at gumawa sa atin. Amen? Talaga po ba? Kaya napakalaga po, no? Kung kayo yung sabi ko, tupan ng Panginoon, therefore, the Lord is willing, no? Para magpakilala sa atin. At handa ang Panginoon para lagi pong mag-usap sa atin. At sa pangusap niya lang sa atin, lagi nasasanib tayo ang Lord dinamos natin. At kaya lang ang problema ngayon, maraming Kristiyano are hindi po talaga nakikinig sa tinig ng Panginoon. Sabi Panginoon, kaninong tinig ang inyong pinapakinggan? Kasi maraming Kristiyano ngayon, hindi talaga tinig ng Panginoon na pinapakinggan. Actually, they put very small effort to listen to God. No? Actually po, sabi ko sa asawa ko, dapat lagi tayo magbigay ng time kay God. We are always listening to Him. Kaya nga po, sana makita ng maraming tao na napakahalaga talaga yung pagbabasa ng salita ng Panginoon. Napakahalaga talaga yung pinaka-pangungusap, pag-ugnayan sa Diyos. Napakahalaga talaga yung pakikinig ng mga salita, pakikinig ng mga papurit amin sa Panginoon. Pagkat dahil po diyan, nasasanib po tayo na ang puting po, ating puso, ating buhay, ang buong buhay natin ay pati may totoo natin sa Panginoon. At ang mga tupa daw, tunay na tupa, sila'y nakikinig sa kanilang pastor. Hello? Sabi nga may tanong ito. Narinig mo ba at nakikinig ka sa tinig ng Panginoon? Pero ako ba naririnig? O nare-recognize mo ba ang pangungusap ng Panginoon? Siguro nung kayo ay very active pa, bagong Kristiyano, pero ganda-ganda, no? And they put most of your time, no? Reading the Bible and praying and asking God. Pero dumating sa puntong busy ka na sa maraming bagay. At iba-iba na yung mga bagay na usap sa'yo. Ano po nangyayari sa atin? Pero sabihin na, Lord, nasaan ka? Actually sabi ni Lord, anak, nasaan ka? Actually po, maraming Kristiyano po ngayon ang nakikinig sa iba kaysa sa Panginoon. Totoo po yun. Marami po. Mamaya makita natin yun kung anong gawa ng diablo to distract us, no, sa ating pananampalataya. Kaya, ang mga tunay na tupa, sila ay nakikinig sa kanilang pastor. Amen. Handa ba kayo lagi makinig sa ating Panginoon? Hello? Amen. Handa ba kayong i-train ng Lord? Para bang aso, no? Kailangan itong i-train ng lagi, no? Ulit-uliting gawin ng trainer yung kanyang mga aso para masanay yung aso na gawin niya yun. Ngayon, si God ay ulit-ulit na gagawa to the Holy Spirit para tayo i-train. Para alam natin ang natin ng Panginoon. Kaya natin may pagkori, kaya natin sumama at handang magpa-train sa Panginoon. Pangalawa, ang mga tupa ay sumusunod, no? Sumusunod ang mga tupa sa tinig ng pastor. Sabi nun, sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala na ang kanyang tinig. Okay, merong sa communication, merong tinatawag na naririnig. Lahat tayo may pandinig ay nakakarinig. Kung ba? Lahat na ba kayo dito ay nakakarinig? Okay. Meron naman sunod doon, nakikinig. Kayo ba ay nakikinig? Yung kasi narinig, may sounds. Nakikinig, iniintindi. Ayun. Kaya ang matupa, hindi lang naririnig niya yung boses ng kanyang pastor. Pangalawa, siya ay nakikinig. Inuunawa, nire-recognize o tinitignan yung boses. Ganyan din ang mga Kristiyano. Tayo ay may pandinig at tayo nakikinig. At pangatlo, tayo ay sumusunod. Sabi ng mga tupang pinagpala ng Panginoon, ang mga Kristiyanong pinagpala ng Panginoon, sila ay handang sumunod sa mga bagay na nais ng kanyang pastor. Ngayon, kaya nga, sabi nila, ang mga tupa pala talaga, mayroon silang katangian na kapag sila ay mayroon isang tunay na shepherd at nareho sila, madali na sila magtiwala.
Pero pag hindi nila kilala yung pastor, naghanap sila, hindi sila agad nagkikiwala. Yan po kagandahan ng katangian ng isang sheep, ng tupa. Kaya pag ang isang tupa, na-establish yung kanyang pagkitiwala sa kanyang pastor at yung kanyang trust, sila po ay very dependent and sila po ay sumusunod sa kanilang pastor. Yan po ang katangian ng isang tupa. At bilang Kristiyano, kailangan tayo, hindi lang po tayo may narinig, hindi lang tayo nakikinig, tayo ay sumusunod sa bawat salita na sinasabi ng Panginoon. Amen? Amen? Gano'n kayo, gano'n ang antas ng inyong pagsunod, yun ang gusto nyo, yun ang maganda, yun ang hindi against sa inyong mga principles. Sila dapat maghari yung prinsipyo ng God o yung prinsipyo nyo. Yung design ng God, yung design nyo. Minsan nagkakaroon sa tao. No? Ano sino talaga susundin ko? Yung puso ko, yung puso ng Lord. Patingin nyo. Sino? Yung Lord, di ba? Ano magandang prinsipyo? Prinsipyo ng makakalinong tao o prinsipyo ng Lord? Yung Lord, di po ba? Lahat ng bagay ninyo, if you are true sheep, no? Ikaw ay tupa ng Panginoon, at kayo ay inalagaan niya, at kilala niyo ang Panginoon, therefore you are willing to obey sa mga bagay na nais ng Panginoon. At ano po ba yung mga tupa na hindi nagpakamali, bumabagsak? Nalala niyo yung sandang tupa, di ba? Nawala yung isa. At sa naputsam yung nadala niya, nabililan niya, ay, kulang ng isa. Anong ginawa niya? Iniwan niya yung siyam na putsam at hinanap yung nag-iisang nawawalang tupa. At hindi ba't nawala yung tupang yun? Bakit? Yes, alam no? Ito ang kadalasan pwede mangyari. Ang tupa daw, pag nawawala sila, ay hindi dahil sa hindi sila yung bobot at hindi. Sila ay hindi nakinig at sumunod sa kanilang shepherd. At ang gusto niya, ay nasarapan sa pagkain. Kaya kain ng kain ng kain ng kain. Dahil doon, pagtingin niya, wala na yung kanyang mga kasama, wala na yung shepherd. Okay. O kaya, maaaring meron siya nakita ng kakaiba, diba, natakot siya at medyo tumakbo siya. May nag-disturb sa kanya. Kaya doon, alis siya tayo. Nawala po yung tupang niya. Hindi ko alam kung saan kayo doon. May kinatakutan, natakot, biglang tumakbo, at naligaw, o sobrang kain ng kain, hindi kayo sumusunod sa sinasabi ng pastor, di ba, ng Panginoon. Kasi inyo po yun. Pero kadalasan po talaga is mayroon siyang sariling agenda. Kadalasan po ay may sariling agenda. Means, kasi pag mayroong kinatakutan, maaaring natin natakot, bulabog yung mga sheep. But maybe that sheep is busy eating and eating and eating and eating. Means, mas gusto niya yung desire ng kanyang flesh kaysa listening to God, to his master. Yung bumisa ng Kristiyano, kaya naliligaw ang Kristiyano. Why? Because they are not following God. They follow yung pong desire ng kanyang flesh. Gusto nila kumain ng kumain ng kumain, mag-enjoy ng life, dinawin, putas ito, mamatay rin, o di-enjoy ka ng buhay mo. Huwag meron ng prinsipyo. Habang umuboy ka, therefore, mag-enjoy ka, di ba? Sabi yun sa abitin, sa lupa, mayroong beer sa langit, wala. That's why we drink it here. No? Of course, sa mga tanda yata alam nyo, di ba? Sabi, doon yung wala na tayong gawin, kundi puro kamanaran dito. Enjoy natin yung life. But sometimes, ginagawa natin, it contradicts or against kagawin ng Panginoon. Ano ang gawin mo ngayon? Mag-enjoy ka at suwayin mo ang mga bagay na isang Panginoon or magsakripisyo ka because you want to follow. Saan kayo doon? Sacrifice. Amen? Amen. Amen. Ang tunay na pinagpalong tupa, sila yung handang magsakripisyo. Kaya nang kontrolin ang kanilang sarili. Self-control. Kaya nang disiplinahin ang kanilang sarili. Amen? Amen? Amen. Baka mamaya, pagkatapos nito ay paglabas yung bahan ay wala nang self-control. Sabi nga noon, kilala ng mga tupa ang tiling ng kanilang pastor at buong pusong sumusunod.
Amen. Sino dito ang tunay na pastor ng Panginoon sa Amen? Amen? And buong puso ba kayong handang sumunod sa Panginoon? Sabi nga, madaling sabihin, mahirap minsan gawin. Totoo po yun. Kapag ang kalaban mo ang sarili mo, ang hirap po talaga. Yung parang gusto mo na. Di ba? Ito yung prayer mo, matagal na. Pero hindi ka sa kalaban ng Panginoon, huwag mo nang gawin. Kaya may mga bagay na parang sakit naman ito eh. Pagdi lang ito. Extra. Di ba? Minsan dito na ako. Pero, pag may kilala ako, sabi niya ganun, sabi sa akin, pag nagkikita kami, very excited siya to share yung kung kitang nubulag na. And one time, nagkita kami, nakita ko siya, may ka-table siya. Pero hindi ko siya kasama sa loob. Lumaan ako doon sa lugar sa stopping shop, dati maraming empty house. Sa tapat ng Presidente Ocho, doon ko nakikita. Sabi ko itong lalaking ito, itong Kristiyano ito. Pagkaharap ko, ang ganda-ganda naman sinasabi, ba't ito? Pero pagdating ng gabi, alas 7 kasi, meeting ko. Ba't kayo tumatawa siguro, may kilala pa kayo? Buti ngayon, wala na doon, no? Tinanggal na. Kaya pagdating ng alas 7, punta ko doon, tinitingnan ko sinong kilala ko ng Kristiyano. At may nakikita ko doon, mga sabi na siya ng Kristiyano. Siyempre, matupa. But they are not doing, they are not practicing. Kaya, kilala natin ang boses ng ating pastor, no? At buong puso tayo sumusunod sa kanyang instruction, sa kanyang sinasabi. Amen? Amen? Ngayon naman, tingnan natin yung mga hindi sumusunod sa tinig ng at yung mga tunay pastor na hindi sumusunod sa tinig ng iba. Kami yan, hindi sila sumusunod sa iba, kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Yung tunay na pastor, kilala nila ang boses ng tinig ng ating lupa ng ating Panginoon, ng pastor ng ating Panginoon. And also, hindi lang yun, hindi nila sinusunod ang iba. Pag mayroon pong dalawa nandoon, no, at nagsalita yung isang shepherd, pag hindi na ito totoong shepherd, hindi sila susunod. Anong ginagawa nila? Pagkos, patakbong palayo. Ito po ang katangian ng isang tunay na lupa. Okay. Sino sa inyo ang nakare-recognize ng tinig ng Panginoon sa Amen? Okay. Sino ngayon na nakare-recognize ng tinig ng hindi Panginoon? Marami. Minsan mas maraming tinig ang kalaban. Maraming paanyaya, maraming sinagsabi. Pero ang problema, hindi tumatakbo ang Kristiyano, hindi lumalayo. Anong nangyari? Nandyan lang, iaalagit-ligit. Di ba? Pagdating ng araw, kasama na siya. Diba? Alam mo ba, yung unang pagkakasala, no, si Adan at Eva, pati naman kagad umalis si Eva. Nakita niya yung ahas, di ba? At tinutokso siya. Ang pinipili lang gawin ng alibay ni Adan, ay kamarito, mga tayo ka. Di ba? Huwag mo natin ingatinin yan. Pinupuno na tayo, basta we will follow God. Ano nangyari? Hindi siya nakulis. Kwentuhan pa. Di ba? Iningatin pa nila hanggang siya mayroong sinasabi yung Diablo na parang umano. Hindi yan, di ba? Kasi natokso. Sa pang natin, marami pa rin Eva at Adan na tulad natin. Na the devil is active, doing something, no? Para makuha yung attention natin. Ano ba yan? Pero ano mong ginagawa natin? Imbis na tumagbong papalayo, ano yan? Nakikinig, sabihin niya, hindi mo na ako sumasama sa nila. Nandito lang ako. Diba? Pero habang tumatagal na nandiyan ka, hindi ko maalis dyan. Kung saan nangyayari mga bagay-bagay, pagdating ng araw, kasama ka na. Handa pa tayong umalis sa mga bagay na gawa ng Diablo. Nung sa atin, mayroon pa na, pray na, nire-rebuke niya, pero siya hindi umaalis. Umalis ka. Ako umalis, lubas mo siya, umalis ka. O siya mo, umalis ka, pati ka umalis din. Kasi hindi ka magiging victorious kung ikaw mismo nandun, laki. No? Kapag ng araw, pagsaka na. Okay?
Sabi nga nun, hindi sumusunod sa tinig ng ibang pastor ang mga tunay, no, na tupa, sila ay nanatiling tapat sa kanilang pastor. Yung po sa magandang katangin ng pastor ng tupa, sila ay tapat sa kanilang tunay na pastor. At si Jesus Christ ang tunay natin shepherd. At gusto niya, no, sa kanya lang tayo maging tapat. Amen? Sa kanya lang tayo makikinig. Sabi nila sa pagdating ng puling panahon, marami darating ng mga bulang mga propeta. Marami mapanggap ng mga pastor. Marami magpupunta sa atin, marami magtuturo sa atin. But ano ba gawin natin? Diba? Kailangan tayo ay lumayo. Kaya paano tayo makakalayo? Marami sa atin yung boses na yun kung hindi tayo sanay may pag-usap kay Lord. Hindi tayo sanay magbasa ng kanyang salita. Tayo sanay na manangan sa banal na Espiritu. Mahirap po talaga. That's why, being Christian, kailangan lagi tayong lumapit sa Panginoon. Lagi tayong makinig sa Panginoon. Lagi tayong paghariin ang banal sa ating buhay. Amen? Para kaya natin mapaglabanan at lumayo. No? At dahil sa tayo sanay sa boses ng Panginoon, alam natin ang boses sa iba. Amen. Hello? Kailan niyo huliin ang usap ang Lord sa inyo? Kailan po yun? Kanina, amen. Kahapon, amen. Last year, naku, may last year pa. Bakit? Busy po ako. Yung po. Kaya isang tunay na pastor, ang tunay na tupas, at nabilang ng tunay na pastor, hindi sila nag-iwanan. Actually po, kung titignan po natin yung mga hired shepherd, sila po ay pagkatapos yung oras na, kanya-kanya ng alis. Minsan, natutulog lang yun. No? Pero ang tunay na nagmamahal sa mga tupa na pastor, nangungusap, nandiyan, inaawitan niya yung kanyang mga tupa, inaalagaan niya. Lalo na doon ang shepherd sa kanyang mga inaalagaan tupa. Sino ito ang sabing ako ay tupa ng Panginoong Yesus? Amen. 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 Ngayon, mga kalagayan ng pinagpala, tupa talaga, mga katangian niya, mga kalagayan. Sabi sa verse 9, ako ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa pamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya, lalabas, at makakatagpo ng pastolan. Sabi ganoon ng Panginoon sa ang pintuan. No? Ang sino mang pumasok sa pamagitan niya ay maliligtas. Papasok siya, lalabas, at makakatagpo ng pastolan. Number one, sila ay kakaroon ng kaligtasan. Okay. The number one po ng purpose ko yung ginagawa na sa true shepherd is to protect. Ano po ba yun? Talaga, kaya po hinahire, no? Yung po mga shepherd para pangalagaan, proteksyonan, iligtas kung mga bagay sa kuna sa mga bagay na mangyayari sa kanakawan ng mga tupa. Kaya napahalaga po na ang tunay pastor, siya po ay may kaligtasan. At tunay na tupa ay may kaligtasan ang tunay pastor. Do you remember si David? No? Si King David, no? Siya po ay naging shepherd. Sa murang edad, siya po isang pastor. Diba? Ano pong ginagawa niya sa mga tupa niya? Handa niyang gawin ang lahat para maging ligtas lamang ang kanyang mga tupa. Diba? Kung gano'n si David sa kanyang mga tupa, how much more si God sa atin na kanyang mga tupa na handa niyang gawin para sa ating kaligtasan. Amen? Sabi niyo, talagang gagawin niya, no, na secure yung place kung saan niya ilalagay sa gabi, no, ang kanyang mga lupa. Okay. Hindi lang po magkakaroon ng kaligtasan also, but magkakatagpo ng masaganang pastolan. Okay. Yes, siya rin po sa purpose, no, ng isang pastor na only to protect, also to provide. I-provide yung kanyang pangailan ng mga tupa. Bago actually po, umalis may kasama, o diyan ka muna. Bakit? Bantay mo. Pupunta ako kung saan mayroong lugar kung saan maraming damo. At pag-aaralan yung terrain, lahat-lahat. At tingin niya, yung malapit lang kaya namin punta. Kaya kung bago mga panahon, na kayo, pupunta natin yung bago kung nakita ng lugar kung saan ang lugar masagana ng pastoran.
Ganun po ang Panginoon sa atin. Okay? The Lord is willing, no? Talagang i-provide ang ating pangailangan po natin. Okay, hindi lang po tinatawag na pastoran, no? Kundi masaganang pastoran na magaganda yung mga pananim doon, yung mga damo para matugunan ang pangailangan ng mga lupa. Yan po ang Panginoon. Kaya nga sabi noon, the Lord is willing to protect us, but also He is willing to provide ng ating pangailangan. Amen. Kaya kung kayo po ay tunay na anak ng Panginoon, kayo lupa ng Panginoon, makakatagpo kayo ng kaligtasan. Siyempre, makakatagpo kayo ng sagana. Pastor. Sabi niya sa verse 10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay ng masaganang lubos. Okay, number 3, ang mga tupa ay makasumpong ng buhay na puno ng kasaganahan. Not only to provide our needs, not only kundi magkakasumpong ng buhay na puno ng kasaganahan. Naniniwala ba kayo na hindi lang para tayo ay mag-survive? Actually po, ganun po talaga ang mga true shepherd. No? Hindi lang yung parang inap lang, no? Kundi talagang ginagawa niyang best niya para mapangalagan at usupren lahat ng pangailangan ng kanyang mga tupa. Ganun din ang Panginoon sa atin. Hindi lang niya ibibigay yung pangailangan natin, but also, handa niyang ibuhos ang kanyang masaganang pagpapala sa kanyang mga anak. Amen? Yung sa inyo sabi na, talagang napakabuti ng Panginoon. Kaya sabi sa Psalm 23, di ba? The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Hindi na kumangailangan pa. Kasi sa aking Panginoon Jesus, sapat na. Sapat sa pahat. Hindi na kailangan, actually po, ganyan po ang Panginoon kung magbigay ng Panginoon natin. Kasi ayaw niya na maghanap pa tayo ng iba. Ayaw niya na matukso tayo ng iba. Ayaw niya na parang hanapin natin sa iba ang mga kakulangan. Actually, God will provide everything. Not only providing exact amount, but also abundantly. Ano po yun? Amen ba nun? Amen? Amen? Sabi ng asawa ko, that praise the Lord. Kasi katayo namin bilang pastor at bilang full-time worker nung sa po ay medyo bata-bata pa. Bata pa rin mo sa ngayon. Medyo bata na kantik. Sabi niya, the Lord is sa pagkita namin ng asawa ko, mayroon akong 500,000 cash na hawak. Sabi ko, ako nung time yan, tuwang-tuwa ako siya, ang ganda ng deser na asawa ko, di ko pa. Usapol, nag-retire kami, tapos, anak, ito yung 500,000 na pininyo, di ba? The Lord is faithful. Sabi sa niya, o ngayon, inakot mo ba yung ibibigay ng Lord? Di pa tayo nag-resign, di pa tayo nag-retire. Pero mininanda ng Lord, di ba? And how much yung sa 500,000 mo? Nagpilupin namin more than times na. Oh. Ang ganda, di ba? Amen? Amen? Kusa ako ay hinigit pa ino. The Lord ay mayroong kanyang pagpapala sa atin. Makinig tayo, sumunod tayo sa Panginoon. And the Lord will prepare everything. Kami masaganang buhay. Sabi ko sa asawa ko, Han, nakakatuwa, no? Actually po, sabi ng mga kamag-anakan, no? Nang nagkasawa ng dalawa, talagang wala talaga. Sabi na, tuloy ka pa mga engineer and then yet, hindi po mo yung pagiging engineer mo. Mas nag-pastor ka, sabi niya, ano ba, sabi niya yung pastor, hindi nang hingi. Sabi niya, ibang mga kakilala niya, ibang sila mga hindi nga po tayo. Yun, nanghihingi kayo para kayo mabuhay. Ang pangit ng tingin nila sa amin. So sabi ko sa niya, sasawa ko mag-alala. Kaya never kami mag-base ng isawa ko para sa amin kung buhay araw-araw. Kasi alam ko yung ganun salita ng marami. Sabi ng mga kapit namin, ay, si pastor, kaya ko ganyan kasi maraming Koreano kasama niya. Sabi ko ito ganun. Nising ko, hindi kami sinuporta ng mga Koreano. Maraming pang araw-araw. Totoo po yan. May kasama kami sa ministry at sila provide ng pang-feeding. But in our personal, wala po talaga. Zero. Pero God gave us. Pinipod niya lahat. Oh Lord, salamat. Kasi masagan po, inanap sa amin. Hindi lang po 500,000 pag-feeding namin.
Sobrang pa. Sabi ng mga kapatid namin, ng mga board, Pastor, saan taon ka na? 60 ka na. O, enda pa natin, hindi pa sa transport yung pangyay. Wow, diba? Para yung ma-preserve na, ma-reserve na. Hindi. It's for the Lord. Doon po talaga. If you are faithfully obeying Him, hindi lang bilang pastor, no? Being isang individual na Kristiyano, at you are walking according to the will of God, to the Word of God, to the Word of God, huwag kayong matatakot. Ito po yun. May struggle. Sabi nga sa Sunday, di ba? Even though we walk to the valley side of death, di ba? I will fear no evil for thou art with me. Kaya doon tayo sa isang madilim, mahirap, struggle, huwag tayong matakot. Kasama natin ang Panginoon. Amen? Pagkatapos noon, isang masaganang pastoral. Amen? Amen. Kaya, dapat po tayo, no, na manatili at makinig at sumunod sa Panginoon bilang ating pastor. Sabi sa verse 14, ako nga ang mabuting pastor, sabi niya, kung paano kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala. Ito yung kanyang sinabi, no? Ako ang mabuting pastor kung paano kilala ako ng Ama. Kung hindi namin yung illustration, kung paano kilala ko ng aking Ama at siya kilala ko, gayon din naman kilala ko ang aking mga tupa at kilala nila. Ganong kalalim ang pagkakilala ng Panginoong Isus sa Kanya. And today we believe that God is only one. We cannot explain it specifically, but we believe that there is one God. At napahayag siya sa pagkakamarangan. Yung pagiging sila is parang napakalalim, napakatalinaga. Kung ganun ang kanyang ginagawa ito, na kilala niya tayo, ibig sabihin, napakaganda ng mga paki-paki na paano kilala tayo. Hindi lang pa sa kilala sa pangalan, may kilala pa sa atin. There's something na mayroong ibig sabihin. And also, siya na may kilala. Ngayon, kung paano kilala ng ating Panginoon, kanyang Ama, sana ganoon din tayo kilala natin ng Panginoon Kristo bilang ating Siyempre. Amen? Amen? At sabi niya, wala siyang ginawa kundi ang kagustuhan ng kanyang Ama na sa langit. Sana ganun tayo matupad, di ba, amen? Na tayo ay gagot at kilos at gagawin natin para sumunod sa ating Panginoon. Sabi, kilala ng pastor ang kanyang mga tupa. Sabi sa verse 3b, tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang mga pangalan. Hindi lang kilala niya as a group. Hindi, mga GTCS. Hindi po ganun pag magtatawag ang Panginoon ng harap. Sinabi natin, Pedro, Juan, Batisa, kung marami pa, diba? Specifically, kilala niya tayo. Ganun po ang Panginoon bilang aking pastor. Kung kilala niya tayo, ibig sabihin yun, alam niya lahat ng mga bagay na mayroon tayo, pangangailan po natin. Very personal talaga. Hindi siya general, no? Hindi niya generalize. Sige, general. Papalit na pag-deal sa mga tupa niya, asang misano, detalyado po ito. Amen. Kaya kilala kayo ng Panginoon. Amen? Alam niyo yung pinagdadaanan niyo. Alam niyo yung kinabukasan niyo. Alam niyo yung design ng heart niyo. Alam niya na sa isip niyo ngayon. And nandyan ang Panginoon bilang inyong pastor. Tutugurin niya ang Panginoon. Amen? Amen? Amen. So verse 15, at iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mundo. Ang ganda. Bili mo kung ito isang tunay na pastor at tupa na handa niya ibuhis ang buhay niya para sa buhay ng mga tupa. Kung ikumpara mo talaga, gano'ng kahalaga ang buhay ng isang tao sa buhay ng tupa. Siyempre, mas mahalaga yung buhay ng tao, di ba? But the true shepherd is willing to sacrifice. Si David, ang dami mga pabangis na kahit na kanyang tinalo kayo nung kalabay sa bulan. Sabi niya, kahit nung napanin yung mga bangis, malaki mga oso, mga leon. Kaya kapayanin kayo sa pandiyan ng Panginoon. Si Goliath. Ano po, totoo po talaga. Ang isang shepherd may handang ialay ng buhay. Sabi nga nun,
Pinamahal ng tunay na pastol ang kanyang mga tupa. Sino dito ang tupa ng Panginoon? Amen. Ano ba na mahal kayo ng Panginoon? Kilala niya kayo by name. Not only name, but kilala niya in every detail ng inyong buhay. Amen? Amen. Ano po, ako po ay isang taong may nervyos pagdating sa check-up. Anong check-up? Sa ospital. Kaya halos hindi ako nagpapacheck up. Kasi BBPF pa lang po, tumatas sa dugo ko, ako yung nervous na. Kaya every time magpapa-BBPF, ang taas ng dugo ko. Nung nakaraan, pa-check kami sa doktora, 170/90. As ko, kanina kasi dumating kami, kinakabahan ako, malapit akong BBP. O tapos, sinulit-ulit, ganun pa rin. Eko, talagang hindi maalis. Tapos dating ko noon, kay doktor, ganun po talaga ako. Kaya nung uwi sa bahay, meron pag-BP. Pagkasabay ko doon, inabahan ako. 160/90. Hindi ko na-reach. Kaya mo na. Mga about 2 minutes, BP. Uy, nag-140 na. Last ulit, ay 130 na. Over 80. O di po ka. O, ikaw, alam ni Lord, kung talaga meron kong high blood ko na. Kasi kahapon, maghapon ako nag-monitor. 130, 131, isa 120 plus, over 80. Hindi ba ganda? Alam ng Lord yun. Sabi ko, alam ko na check na aking blood sugar. Kasi baka ako ay, alas ang blood sugar ko. Kaya ko, anong yata. Hindi ko sabi pa-check ng dugo, yung Saturday, mayroong sa barangay. Ang miss ko, faithful na pupunta ako lagi noon. Eh, tumata sa kanyang blood sugar. Pero may kinakain. Sabay kami kumakain. Tinignan yung blood sugar ko. 85. Sabi ng Lord ko, pagdagan mo, ang kain mo. Pababa. Blood sugar mo. Ikaw, Lord, alam naman yan, nagpapaba, alam mo taas. Kaya ikaw, Lord, hindi ako makakamba, pupunta sa ano. Pero psychological naman yan, ako dun, pero mamaya wala naman. Ikaw, Lord, you know, everything. Ginapa niya ito. Pero parang bukol-bukol sa akin. Sabi na, Kulaneo, sabi na, actually, sabi ng doktor, kasi expert sa mga waiter, yung doktor, sabi niya, check niya, hindi siya toxic, but is, yung is, isa, na very stage siya, 4, 1, 2, 3, 4, 4 is cancers. Kaya yung ganyan, hindi na ako positive, but paisip na ganito. Alam mo, pag-uwi ko, lumihit, nagtakot. Sabi ko, Lord, tanggalin mo na lang ito, yung anong perta. Hindi mo ba? Ano po, God knows, may situation mo. Yung kinakabahan ko na mayroon akong asang blood sugar ko, hindi pala ako. Yung BP ko, hindi pala. Kaya pala ako nahihilo, pala ako nakalutang. Kasi mababa pala ang sugar ko. Kaya ngayon, paano ka pati pa ba? Pagkatiwala ko lang sa Lord ng ating buhay. Amen? Amen. Sila po tayo, number 5. Kaya ngayon, minamahal ng tunay ang pastor ang kanyang mga tupa. So ay, okay. Ngayon naman, alam natin, no, tayo mga tupa ay napakabuti ng Panginoon sa atin. Amen? At totoo ba talaga na kilala natin ang boses ng Lord? At handa ba tayo, nakikinig ba tayo kay Lord? Pray time ba tayo kay Lord? At kailangan po talaga. You know why? Kasi may time ang kalaban. Sabi nyo, mga layunin, no? Layunin na magnanakaw. Number 1 is, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, matay at umiram. Okay. Kaya yung mga Kristiyano, walang time kay Lord, hindi nakikinig kay Lord, kawawa siya kasi may gagawin ang diablo. No? Dumarating ang magnanakaw para magnakaw, pumatay, umiram. Huwag natin interpret ng literal yan, no? Pero it can be, pero most of the time, English yan. Magnakaw ng ating lesson sa Panginoon. The devil is there to steal, nakawin ang ating atensyon sa Panginoon. Oh, sino sa inyo ang ninakaw na ng Lord, ng diablo ang atensyon niya kay Lord? Sila yung mataong binibigyan niyang pansin yung mga gawa ng diablo. Sila yung
hindi nakikinig sa Panginoon. Kaya ang naririnig na ay yung diablo. Si Eve, di ba? Nanakaw yung kailang atensyon. Kaya yun, nanakaw na. Sana nga hindi pa nanakaw yung atensyon nyo. No? At ang atensyon ay naka-idol lagi. Amen? Amen? Kayo ay lagi nakapokus kay God. Amen? At lagi nakikinig kay God. Laging nandun si God. Amen? Laging sa buhay si God. Amen? Amen nyo. Sobrang naman spiritual. Yes. We need to become very spiritual because we need to overcome our flesh. And the flesh, the one ang target ng diablo. Kaya kung mataas ang mantas ng ating flesh at naghahari ko ito, wala na. Kailangan mas mataas ang mantas ng ating pamilya spiritual. Amen? Huwag tayo maglako, sabi niyan, umatay. Ano papagin sabi ng diablo? Pumapatay ng ating pagnanasa sa pagsunod sa Panginoon. Kapag tumatagal na tayo ay nagbibigyan natin sa kalaban, at nandun yung ating time, or tayo temperature, at na-entertain tayo yung ginagawa ng diablo sa ating araw-araw, maraming mga pagsubok, maraming mga temptation, no? Doon sa tayo magbabasa ng Bible, anong binabasa natin, kung tayo nanonood ng mga sermon or everything, tayo nagbabasa, ano? Mga Korean, o yun na ngayon, di ba? O, andun lagi. O, kahit na Korean language, tapos hindi lang yung nakaano dyan, no? Kaya maintindihan, ang bilis. Ang bilis pa, no? O, naunawa niya kagad. Sa Bible, parang hindi ko maintindihan yung guy. Diba? Kasi ang attention niya, ang gusto niya ay mapagay na distraction na ginagawa ng diablo to distract us to give attention to God. Kaya yun, nawawala tuloy, namamatay yung ating pagnanasa, no? Na sumunod, kilalanin, lumago sa ating pananampalataya. Kasi nanako na yung ating atensyon. You know, anong pinag-aabala nyo ngayon? Diba? Sana, balik natin ulit yung pag-aabala natin sa pagkakilala, pakikinig sa ating Panginoon. Pangatlo, sirain, manira, no? Sirain ang ating pakikisama sa Panginoon. Actually, totoo mga Kristiyano, hindi niya pwedeng kunin, no? At dalhin sa impero. Actually, tayo ay nasa kami ng Panginoon. Tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ay nandoon pupunta sa kanyang kaharian. That's why the Holy Spirit ay talagang gumagawa sa atin para tayo turuan magbasa sa Panginoon kung nakamali man tayo. Pero kung tayo po ay nanakaw ng ating atensyon at namatay na yung ating pagnasa, no? Wala tayong desire to have devotion, wala tayong desire to pray, wala tayong desire to worship God. Minsan po nga, pag nagsisimba, pupunta pag marami ng sermon. Maraming na lang. Busy lang, napuyat sa kakaano. Alam mo na, kanya-kanyang puyat yan, kanya-kanyang ginagawa. Hindi ko alam kung ginagawa natin. Pero dahil doon, wala nang panahon sa Panginoon. Dahil doon na ang kanyang atensyon, ang kanyang pangunasa ay sa iba na. At dahil doon, nasisira ang inyong pagkikisama, ang inyong fellowship sa Panginoon. The enemy ay dumating to steal, kill, and destroy. Kaya pag nasira ang ating pagkikisama sa Panginoon, victorious siya. Nanalo ko! Isang Kristiyano, bumunta. Sino kaya yun? O, isa sa atin. No, miss na tayo. Kailangan natin, Lord, maghari ka sa akin. Kung tayo po'y naagaw na, nandiyan pa rin ang Panginoon. Ang biyaya ng Panginoon ay ibinibig sa atin. No? Kung tunay kang Kristiyano, hindi aalis sa iyo ang Holy Spirit at patuloy ka niya, kundi patuloy ka niyang pakausapin para manibalik sa Panginoon. Amen? Amen. Yung sinabi ng Kristiyano ay wala nang hindi naman kakamali, no? Minsan nakamali pa rin tayo, no? Kasi minsan sunod-sunod natin yung mga bagay-bagay. Minsan na-distract tayo. Minsan meron tayong gustong gawin. Hindi ko naman ng Panginoon. But sa kabila ng iyon, magkapali man tayo, umangon pa rin tayo. Nandiyan ang Banal na Espiritu. Help us muling tumayo at pagkaliin ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Sabi nga, no, pero tinatawag na living life to the fullest.
ito yung word na nag-stick sa mind ko pagkagising sa umaga. Kasi, actually, pag nag-pray ko, minsan katalang nag-pray ko, pray. Kasi parang kung nag-pray pa rin ako. Andun sa pagising ko, andun na yung nakaiba po yung nakinararanasan. But it is that, and then living life to the fullest. Sabi nga naman, saan at kanino nakasalalay yung iyong masagalang buhay? Ang iyong kinabukasan, ang iyong future. Kanino? Maaaring matalino ka, may skill ka, may kayamanan ka, stable ka na. Pero alam po ba na hindi sapat yung mga bagay na mayroon ka para masatima mo ang masaganan mo? Sabi nga nun, sa John 10:20, na parito ko, sabi ng Panginoon, upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Sabihin, masaganang lubos. Paano yun? Paano yung yung abundant life? Saan ba't abundance? Meron ako na lahat. Kontento na ako. Ano ba? Yes, physically, yes, you can say, kontento ka na, but the real you ay hindi pa talaga kontento. Why? Because meron tayong tinatawag na tatlong bahagi ng buhay natin. That is in the body, the soul, and the spirit. Yes, maybe your physical, the body is contented na, satisfied ka na sa mga meron ka ngayon. But how about your soul? How about your spirit? Therefore, if you are content kasi physically, but hindi ka pa totoong contented, hindi mo narating lahat because the whole ikaw ay mayroong tatlong bahagi ng buhay. Pag sabi mo, ako'y tunay na kontento at tinitay na namumuhay ng pinaka-best kapag yung tatlong bagay niyan ay punong-puno ng pagkapala ng Panginoon. Amen? Amen? Sabi yun, diba, parang mayaman na pagdating sa akin na lahat, pero parang kulang pa. Naghahanap pa sila. Anhin ko, makamtan ko ng kayamanan ng buong daigdig. Ngunit ang aking kaluluwa ay mapaparang. Ano din mo? Bali wala po yun. Sabi nila na parito ang Panginoon, no? Para magkaroon ng buhay ang kanyang matupa. At magkaroon ng kasaganahan. Ito. Ang tunay at lubos ng masaganang buhay ay matagpuan lamang sa Panginoon. Tandaan po yun. Ang tunay na lubos ng masaganang buhay ay matagpuan lamang sa Panginoon. Sabi ng iba, ang isang living life to the fullest, yung everyday ng life mo, you are satisfied with the best. Totoo po yun talaga. Sa isang araw, kapag nagawa mo yung best mo at naramdaman mo yung blessing, ito yung fullest. Hindi mo kailangan sa future pa na tumigil sa future and then you are not counting the blessing every day. Actually, sapat araw, sapat ang biyan ng Panginoon, sapat ang grace ng God, sapat ang lahat ng Diyos ng Panginoon para manarman mo yung tinatawag na magandang buhay. But hindi lang yun. In the future, no, yung long plan ng God, masabi mo, yes, salamat. No? Ito yung masagana at magandang buhay. Yan lang ang Panginoon. Ano ba yung inyong team sa church? Kaya natiginan ko rin. 1 Peter 5 po na Panginoon, and when the chief shepherd appears, you will receive a crown of glory that will never fade away. Actually, this verse is patungkol sa mga taong nag-aalaga ng mga tupa. Yung mga pastor, yung mga leaders, mga naging disciple, no? Kung sila naging tapat, alagaan na yung mga tupa nila, no? Bilang mga secondary shepherd, no? Pagdating araw sila makakapanggap ng crown sa Panginoon. Kayo, yung mga Bible study, the Lord is our great chief shepherd, and we are also shepherd o nag-aalag at naman. Pwede ng araw, you will receive blessing, crown from the Lord. Kaya, sa paglilingkod natin, bakit natin bilang Kristiyano, gawin natin yung best natin para sa Panginoon. Amen? Pagdating ng araw, kung paano siya na ating chief shepherd natin, He will give us a crown of glory. Ano po, yun po yung dapat na i-design ng mga tao, hindi lang po yung to experience great blessing sa earth, no? But a great blessing doon sa presensya ng Panginoon.
Lahat ng mga tupa, lahat ng Kristiyano, yes, makakaliligtas, yung totoo Kristiyano. Sila yung maliligtas because the grace of God. We will enter the kingdom of God in heaven. But pagkatapos po noon, may kanyang-kanyang natatagyan sa Panginoon. Kung paano kayo naging tunay na tupa. Paano kayo naging masunuring tupa. Kung paano kayo nakikinig na tupa. Kung paano kayo naging lingkod sa Panginoon. Pagdating ng araw yun, kanya-kanya. No? Para sa ating mayroong crown, masabi mas malaking crown. No? Depende po kung paano yun ang minuhay bilang Kristiyano ngayon. Hello? Excited ba kayo to experience yung araw-araw na blessing ng God sa inyo? Sabi Panginoon, ang Kristiyanong, ang Panginoon ng kanyang pastor, hindi magkukulang. Amen. At handa rin ba tayong maranasan ng blessing niya pag itinag-araw sa kanyang harapan? Kumbaga, itong buhay natin ngayon ay isang time to invest dun sa kanyang resepta. Meron tayong panahon para mag-invest. Doon maging ganap ang lahat at sabihin, Lord, salamat sa greatest blessing na sa amin, salvation and crown o saan ibinigay mo sa amin. Amen? Sino ito ang tunay na tupa ng Panginoon sa Amen? Amen. Sino magbibigay ng oras sa kanyang pastor ng Panginoon? Sino handang magbigay ng time? Amen? Handang makinig, handang magbasa, handang umunawa, at handang sumunod sa Panginoon. Amen. Ang kalaguan na hindi lang sa kaalaman ng salita ng Panginoon. Hindi lang. Ibig sabihin nun, mayroong kasunod. Handa rin itong sumunod. Okay? Maraming tao ang may alam ng laman ng Biblia. They can preach, they can debate, they can do anything about, they can magpapul. But minsan, pabos ang buhay nila. Nabumuhay pa sila ayon sa salita ng Panginoon. Iyon ang problema. Kaya ang tunay na Kristiyano at tunay na tupa ng Panginoon, hindi lang nakakarinig, nakikinig, at sumusunod sa salita ng Panginoon. Amen? Amen? Amen. Excited ba kayo na laging kausapin ng Panginoon? Amen. Okay. Sana nga po, no? And then, kung may mga bagay na struggle kayo ngayon, sa inyong time, sa inyong ginagawa sa inyong priority, go to God. Lord, help me to overcome that. Kung may mga temptation na ginagawa ang diablo para kayo distract, lumamit sa Panginoon, help me. Tutulungan tayo ng Panginoon. Amen? Papalakasin tayo ng Panginoon. Amen? Sabi nga ng joy of the Lord is our strength. Ano mo, habang ang Lord ay nagkakaroon ng joy, no, sa kanyang mga anak, sa kapasunod, lalo tayong pinapalakas. Diba? Alam mo ba yung tatay? Diba? Ang tatay ay pagod na pagod, di ba? Pag sa bahay, dala niya ng pasalong niya anak. Pag nakita yung anak niya na tuwang-tuwa, diba? Lalo siya lumalakas. Yun din, pag nakita din si Lord, nagtutuwa sa atin, lalo tayo lumalakas. Amen? Kaya, kakayanin natin ang mga problema tukso. Kasama natin ang ating shepherd, ang ating Panginoon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you this afternoon. We thank you sa resulta mo, Panginoon. Kami rito, Panginoon, kilala mo sa amin kung sino ang tunay na tupa. At ikaw po ang aming pastor. Turo kami lagi na makinig sa iyo. Malaman namin ang iyong boses, Panginoon. Malaman namin ang iyong dilig, Panginoon. Kaya help us always to put our time attention sa iyong salita. Sa pagkikinig ng salita, sa pagbasa, pag-alis salita. And help us also to really understand and apply it, Panginoon. Sumunod kami at gawin namin ito sa aming buhay. Turong kami, Panginoon, na maging obedient sa iyo, God. Minsan mahirap, alaman namin aming sarili, O God. May mga study po kami. At help us to submit to you, God. Maging dependent kami sa iyo, God. Magtiwala kami sa iyo, God. Kaya Heavenly Father, turong kami maging malakas sa aming pagsunod sa iyo. Turong kami ang paglaban ng mga gawa ng diablo para kami sirain, Panginoon. Pabiguluhin tayo panagpapalala. Lord, help us, God. Na ikaw po ang aming focus, ikaw po ang attention. Ikaw po ang lahat sa amin, God.
So, we believe that lahat ko na ito, Panginoon, ipatuloy siya ng panganagpin, matatatakin. Alam ko namin, mayroon kayo na blessings sa kanya bilang imo. Lord, salamat po sa iyo papuri sa pangalan ni Jesus. Hello. Bago po tayo mo, isa pa mo. Ano? Bago po tayong magsiuwi ay tumayo po tayong lahat at awitin po natin ang ating last song before tayo mo. Araw-araw magpupuri. Ganda ng mensahe. Amen o ba? May natutunan ba ang lahat? Ako, ang dami kong natutunan. So, araw-araw tayo magpupuri sa ating Panginoon hanggang sa magkita tayo muli sa next week. Ayan. Amen po ba? Awitin po natin yung araw-araw magpupuri sa Panginoon. Sa iyo, Panginoon, di na sa pipiling pa, nagdiriwang ka ng darama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kailangan puso ko'y puno na sila. Sa iyo ako ay aawit, napakulit magsamba. Awitin po natin lahat. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang mapantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Minsan pa. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang mapantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. 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 Hallelujah. Salamat po sa inyong lahat. Good day po. Birthday. Ayan po. Yun po may birthday ng August. Sino po yung may birthday ng August dito? Meron ba? Bukod Nasa harapan. Bukod dito sa mga bata and kay tita. Meron pa ba? May birthday ng August? Dalawang Ang nakailahiya. Wala na sila. Kailan tatlo. pakita mo. Pag-pray po kayo ni Pastor Thomas po. Ayan. Bago po aawitan ba? Siyempre. Siyempre. Mabilis ba? Ito, abang. Wala yung isa no? Si Brother Christian. Coming absent. Ayan. Salamat po sa nagbigay ng cake. Kay Brother Miguel. Salamat sa cake. May cake pa. Happy birthday. Sam. Happy birthday. Ayan, kantahan po natin yung may mga birthday. Kailan birthday mo? 18? Bukas Bukas ka. na. Ikaw, kailan ng birthday? Ngayon. 20. Magkasunod sila. Ikaw ta. Ako matagal pa. Holiday yun. Holiday, buti na lang. Holiday yun. Ay! Sa Lunes na yun. 25. Oo, Lunes yun ta. Holiday.
Wala tayong ano yun, like, happy birthday. Ayan, okay na po. And kantahan po natin sila ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sa Tagalog, maligayang pati sa inyong kaarawan. Maligayang, maligayang, maligayang pati. Happy birthday po sa inyo. Happy birthday. Okay. Sabi nun, bakit natin sinaselebrate ang birthday? Wala naman sa Bible na celebrate the birthday. Actually, we are sinaselebrate by giving thanks, no, for God that inibigay niya tayo ng mahabang buhay. Hindi ba kailangan sabihin detail by detail na kailangan gawin ito, hindi na. Isa sa kultura natin na is yung ipagdiwang ang kaputihan ng Panginoon sa atin pagdating ng ating kaarawan. Yan. Yung dalawang batang ito ay talagang napakabuti ng Panginoon sa Amen? At patuloy ni bubuhos ang Lord ng masagan at para sa kanyang dalawa. Kaya mga bata, manatili kayo sa Panginoon, ha? Tayo kayo mag-pray kay Lord, ha? Tayo kayo magbasa ng ating Bible. At sama-sama kayo sa pamilya na we will ikaw, kayo dalawa ng inyong mga magulang ay maglilingkod sa Panginoon. Amen? Let's pray for them. Heavenly Father, we thank you sa dalawang batang ito na nagdiriwang at magdiriwang ng kanyang karapalugan. Salamat sa buhay ni Big Sena. Salamat sa mga magulang na Big Sena na sila po ay punong-puno na pagkapala dahil sa iyo, God. And Lord, we commit them to you, God. Sa kanilang paglaki pa yung gaturong sila una na laging lumapit sa iyo. Laging mananan sa iyong salita. At patuloy maghari ka sa nila. Cover them by your Holy Spirit, O God. Help them, God. Patuloy na marinig nila ang iyong salita at handa sila sunod sa iyo. Wala ngayon panahon na sila paglaki. Alam po namin hindi mo sila pabayaan. Protect them, bless them, God. Sa mga karamdaman, ikaw po magpapalit sa lahat. Sa lahat ng kulangan, ikaw po pupuno nyo sa nila, God. Kaya Lord, we thank you at release namin ang blessing mula sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Special po kayo. Ay, kung nga din na. Pakain pa tayo. Okay, si Ate Sherry, pupray natin. Martin. Let's pray. After that, we will close in prayer. Ay, kung nahin tumayo. Hallelujah. We thank you, God. Kay Sister Cielo sa buhay po niya na mula noon, siya nakita siya ito ngayon, ikinagano siya. Thank you, Father, for all the blessings. Thank you sa lahat ng mga bagay na dinaanan niya na kasama ko Panginoon. And right now, God, tinigulit namin siya sa bagong taon ulit na kanyang dadaanan na nakarin, God. Alam po namin na riyan kasama kanya bilang kanyang pastor. Nakakasumpong siya ng kaliwanagan, ng katotohanan, ng buhay, kalikasan, Panginoon. Kaya Lord, dito bless us ang panagpalataya sa kanyang paglikod at sa kanyang pamilya, pati na maging siya magpapala siya at siya rin. Lord, we thank you in the name of Jesus Christ. Also, we thank you for this day na hindi sa amin. Hindi po natitigil namin pagsama sa lugar nito. Sa aming mga tahanan, sa aming mga trabaho, sa aming punta, patuloy kaming maglilingkod at pasama sa iyo. Pagpapurihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po and God bless you.